Hello Boss Bob, tawagin niyo na lang akong Romel, taga Talisay, Negros. Matagal na akong silent listener at subscriber sa inyong channel. May gusto lang sana akong i-share sa inyong kwento. Tungkol ito sa pamahiing hanggang ngayon ay pinaniniwalaan ko. Naniniwala ba kayo na kapag ang isang tao ay pinaslang at hindi pa nahuhuli ang may gawa nun, ay kailangan mag-ali ng sisiw at palay sa ibabaw ng kabaong niya? Sa pamamagitan daw nun ay makukonsensya ang sino mang pumatay dito at kusang susuko yun. Ganoon kasi ang nangyari sa pinsan kong itago na lang natin sa pangalang Drew. Namatay si Drew dahil sa maling pagkakakilanlan. Napagkamalan siyang isa sa mga gumulpi doon sa kapatid ng pumatay sa kanya. Sabi ng kasama niya noong pinaslang siya, may nakasalubong daw silang isang lalaking naka-jacket, nakatakip ang muka ng face mask at nakakap. Bigla na lang daw nitong sinunggaban si Drew at ang unang reaksyon naman daw ni Drew nang banggain siya ay ang pagwasiwas ng kamay niya na may matalim na pendant ng singsing. Tumama daw yung kamay niya doon sa braso ng lalaki. Hindi raw niya agad naramdaman noon ang pagsaksak sa tagiliran niya ng matalim na kutsilyo. Sinita pa daw yon ng kaibigan ni Drew, pero nagmamadali daw na naglakad palayo yung lalaki. Nagulat na lang sila noon na nung kapain ni Drew ang gilid niya ay may dugong bumubulwak mula doon. Bigla na lang daw siya nung nanghina at nawala ng malay. Nadala pa siya sa ospital, pero marami ng dugo ang nawala, kaya dead on arrival siya. Nang maiburol si Drew ay andoon lahat ng mga kaibigan niya. Kumpleto rin kami mga pinsan niya at iba pang mga kamag-anak. Walang tigil nun sa kakaiyak ang nanay niya na hindi matanggap ang pangyayari. Wala namang kasing nakaawa yung pinsan ko, kaya ganoon na lang ang hinagpis niya dahil sa brutal pang pamamaraan ng pagpatay sa pinsan ko. Hindi nakilala ng kaibigan niya ang pumaslang sa kanya. Pero ang sabi niya ay parang nasugatan daw ito ni Drew sa balikat. At dahil gusto ng mag-anak noon na makonsensya ang sino mang may gawa noon, ay naglagay nga sila ng palay at sisiw sa ibabaw ng kabaong nito. Gabi-gabi ay tumatangis ang kapatid niyang babae at nanay nito. Timpi din noon nag-iiyak si Tito Ronald, ang tatay ni Drew. Malapit na nung mailibing si pinsan at hindi pa rin nahuhuli ang may gawa noon sa kanya. Isang gabi, may dumalaw na taga-kabilang baryo. Kilala namin yon dahil nakakalaban namin yon minsan sa basketball kapag may liga. Nagtaka kami dahil bigla itong sumulpot mag-isa. Nabalitaan lang daw niya ang nangyari kay Drew at gusto lang niyang makisimpatya sa amin. Kahit naman daw magkalaban kami sa laro ay hindi naman daw estranghero ang turing niya sa amin. Hinayaan lang namin siya noon dahil mukhang nakikiramay naman talaga siya. Wala nun ang kaibigan ni Drew na kasama niya ng gabing yon. Nabahala pa kami noon nang makitang nagdurugo yung sugat niya sa braso. Nasabit daw yon sa pako, kaya binaliwala lang namin. Halos gabi-gabi noon, boss, ay andoon siya at nagsusugal. Nakita naman yon ng kasama ni Drew nung gabing yon, pero hindi nga siya namukaan. Hindi rin daw niya sigurado kung nasugatan nga yun ni Drew. Palagi ay napupuna namin yon yung pagdurugo ng braso ng lalaki dahil parang hindi yun gumagaling. Sinabihan siya noon ng isang matandang kalaro niya na wag daw nagpupunta sa burol kapag may sugat, lalo daw kasi yung lalala. Pero nakikita pa rin namin siyang andoon at nagsusugal. Minsan ay nakita daw yon ni tita na bumabakat yung dugo sa t-shirt nito. Mukhang hindi daw yun nagagamot, kaya kumuha daw ng betadine si tita. Nang iangat daw niya ang manggas ng lalaki, ganun na lang daw ang gulat nila nang makita ang sugat nito. Para daw yung naaagnas, malalim na nangangamoy at nagnanana pa. Sabi pa ni tita ay parang may uod pa raw na maliliit. Baka naman daw hinayaan ito na ma-impeksyon yung sugat niya. Nilagyan daw niya yon ng gamot at tinakpan. Nung sumunod na araw ay andoon na naman siya sa burol. Napansin namin na sa tuwing napapatingin siya sa amin ay hindi siya mapakali. Habang nagsusugal siya noon ay bigla siyang napadaing. Hawak niya yung braso niya.
andoon pa rin yung gasa na nilagay noon ni tita. Kami pa ang nagdala sa kanya noon sa ospital dahil may motor ako. Sinamahan lang ako ng isang pinsan namin. Pagdating sa ospital ay agad binuksan yung sugat niya. Halos masuka kami noon dahil nangangamoy bulok talaga. Pero nagulat kami sa sinabi ng doktor nang makita yon. Yung sugat daw niya ay parang nauwi na raw sa flesh-eating bacteria at unti-unti raw yung kumakalat sa braso niyang papunta sa balikat. Nakita ko ang biglang panlulumo ng lalaki. Iniwan na namin siya sa ospital. Nung huling gabi na ng burol ng pinsan ko, nagtaka kami dahil andoon na naman siya. Mukhang nangihina pero pinilit niyang paipaglamay sa huling gabi. Hinanap pa niya noon si tita. Maya-maya ay nakarinig na lang kami noon ng iyakan at nagsisisigaw sina tito at tita. Napasukan namin noon na nakaluhod na yung lalaki sa harapan ni na tita. Humihingi ito ng tawad. Hindi raw kasi niya kinakaya yung konsensya niya. Hindi daw niya sinasadyang saksakin noon si Drew. Napagkamalan daw niya kasi itong nambugbog sa kapatid niya na grabe din ang tinamong sugat. Kahit kami noon ay napapamura at kulang na lang ay kuyugin namin siya. Galit na galit ako noon dahil inosente ang pinsan ko. Sinayang niya ang buhay nito. Kaya alam ko kahit lumuha siya ng dugo ng mga oras na yon ay hindi siya agad mapapatawad ni na tita. Kaya pala gabi-gabi siya noon na naroon dahil kinakain na siya ng konsensya niya. Buwabuelo na lang kung kailan siya magtatapat ng kasalanan niya. Hinuli din siya noon ng mga pulis. Pero dahil lumala yung sugat niya sa braso na parang ganti na rin noon ni Drew ay tumagal siya sa ospital. Sabi nila ay lumala daw ang sugat nito dahil andoon daw siya palagi sa lamay. At kaya hindi na ito pinatulog ng konsensya dahil sa sisiw at palay na nasa ibabaw ng kabaong ng namatay. Isang buwan nang ang lumipas noon ay namatay din yung lalaking yun na pumatay sa pinsan ko. Kahit papaano, hindi man namin gustuhin talaga, pero parang nakuha na rin namin yung hustisya sa pagkamatay ni Drew. Mapagpalang araw sa lahat. Ako si Darren, taga La Union. Madalas ko po kayong mapakinggan pag nag-YouTube yung kapatid ko. Iilang horror narrators na rin kasi ang napainggan niya at nagsabi siya na baka may kwento raw akong gustong ipadala. Naalala ko noong bata pa kami, madalas may sinasabing mga pamahiin nun ang matatanda lalo na sa burol o lamay. Sa totoo lang, ang dami nun. At ang isa na ron ay ang bawal magwalis kapag nasa burol. Matataboy daw ang kaluluwa ng patay at susundan ito ng mga kaluluwa ng kaanak, kaya sunod-sunod daw silang mamamatay. Sa ngayon ay kakaunti na lang ang naniniwala sa pamahing ito. Pero wala namang mawawala kapag sinunod natin, di ba? Katulad na lang nitong kwentong ibabahagi ko sa inyo. Tungkol kasi ito sa kapitbahay namin noon na sobrang maselan sa lahat ng bagay. Kaya nang magkaroon ng lamay sa bahay nila, palagi talaga nung nangingintab ang sahig. Itago na lang natin siya sa pangalang Nora. Hindi naman sa nanghihimasok sa buhay nila. Karapatan nila yon at choice nilang gawin kung ano sa palagay nila ang tama. Namatay kasi ang nanay nila noon sa sakit na TB. Kaya bago mailipat ang patay noon galing punerarya ay grabe ang disinfectant na nilagay nila doon sa paglalamayan. Okay naman yun para na rin sa health ng naninirahan doon at sa bibisita sa patay. Ang parang OA lang noon ay halos oras-oras na lang ay nagwawalis at nagmamap ng sahig. Wala namang gaanong sumisita sa kanya noon sa pamilya nila. Parang nasanay na kasi sa ugali niya nung napakaselan at napakalinis. Pero may isang matanda noon na kaibigan ng nanay nila ang nagsabi na wag munang magwawalis hanggat hindi pa naililibing ang nanay nila. Pero dahil hindi ito sanay sa namumuting alikabok sa sahig ay hindi ito nakinig. Kinuwento ng matandang yon kay nanay ang sinabi niya kay Ate Nora. Pero sadyang masyadong maselan ito
at ayaw nito ang may kahit kaunting dumi sa bahay. Halos oras-oras talaga ay nagwawalis ito, may makita lang na kaunting dumi sa sahig. Nang minsan na ipaglamay kami sa kanila, ay panay ang daldal nito sa dalawang nakababatang kapatid niya. Ang tatamad raw ng mga ito. Sinabi na niyang huwag hayaang mamuti ang sahig nila. Hindi man lang daw masundan ito ng pagwalis at lampaso. Uso pa kasi noon ang makintab na sementong sahig, yung bang pinapahira ng floor wax. Ganoon ang sahig nila at di nila yun pinalalagyan ng carpet o sapin. May ipon lang daw kasi ang alikabok sa ilalim nun. Isang araw ay bigla na lang nagkasakit yung kapatid niyang babae. Nagkaroon ito ng mataas na lagnat at parang kinukumbulsyon pa. Na-ospital yun ng isang araw. At nang mailabas ay isang kapatid na lalaki naman ang nagkasakit. Kahit siya ay nahawa. Halos silang magkakapatid noon ay pinaglipat-lipatan ng sakit. Ang malala ay trinangkaso talaga si Ate Nora noon. Halos hindi siya makabangon sa higaan dahil sa pananakit ng katawan at kasukasuan. Ubo rin ito ng ubo. May kakilalang manggagamot noon ang tiyahin nila at sinama nito sa lamay para matingnan silang magkakapatid. Patay na rin kasi ang tatay nila noon, kaya mga tiyahin at tiyuhin na lang nila ang katuwang nila sa pamamahala sa burol. Sinabi ng manggagamot na hindi raw mapalagay ang mga kaluluwa nila at sinusundan ang mga ito ng kaluluwa ng nanay nila. Siyempre, kaming nakarinig noon ay nagsabing isang malaking kalokohan. Paano naman kasi masusundan ng kaluluwa nila ng kaluluwa ng nanay nila? Buhay pa sila. Pero ang paliwanag daw noon ay ang pagkakasakit nilang magkakapatid. Dahil daw sa unti-unting humihiwalay ang kaluluwa nila sa katawan nila, mitya daw yon na sasama na sila sa kanilang nanay sa kabilang buhay. Ayaw nilang maniwala noon at kahit kami, pero wala namang mawawala kung paniniwalaan na lang at sumunod muna sa pamahiin hanggang sa mailibing ang nanay nila. Hindi namin alam kung ano ang ginawa ng manggagamot sa kanila para gumaling. Halos sabay-sabay daw silang gumaling noon. At hanggang libing ay hindi na naglinis ng sala sina Ate Nora. Saka na lang noon nang mailibing na ng tuluyan ang nanay nila. Hindi rin kasi talaga maalis sa kanya ang pagiging maselan at malinis. Lalo na at nagkasakit ang nanay niya sa tuberculosis. Hello sa lahat. Ako si Pamela, taga Mandaluyong. Itong karanasan ko ay nangyari nang umuwi kami noon ng Bicol sa bayan ng nanay ko. Namatay kasi ang panganay niyang kapatid na si Tito Rodrigo. Kaya umuwi kami noon ni nanay at ang nakababata kong kapatid na si TJ. Nasa high school ako noon at si TJ naman ay nasa grade 3. Naiwan si tatay noon sa Mandaluyong dahil kailangan ng pagbantay ng negosyo naming karnihan. Pagdating namin ay halos andoon na yung iba pang kapatid ni nanay. Andoon din yung kapatid nila na itago na lang natin sa pangalang Isabel. Sa lahat yata ng kapatid ni nanay ay kay Tia Isabel ako asar na asar. Bukod kasi sa naaartihan ako dito ay ubod pa ito ng pagkamata pobre. Wala itong anak pero may asawa itong businessman kaya mataas ang tingin nito sa sarili dahil mas nakaaangat ito sa buhay sa kanilang magkakapatid. Si Tito Rodrigo naman ang siyang naghihikahos. Lahat ng naitulong nito sa pamilya ni Tito Rodrigo ay pinapaalam niya sa lahat. At ang nakakainis ay sinusumbat niya yon at binibilang. Sumunod ito kay Tito Rodrigo kaya walang magawa nun si nanay kundi ang manahimik. Mas matanda kasi ito sa kanila. Pero alam naming nagtitimpi lang nun si Tito Roger. Grabe din kasi ang pamamaliit nito sa mga anak at asawa na naiwan ni Tito Rodrigo. Iniiyak na lang nila ang sama ng loob. Sa bahay pala ni Lola, ibinurol si Tito Rod dahil maliit lang ang bahay nila at marupok na. Isa pa nga yun sa kinaiinisan ni Tita Isabel dahil hindi daw siya makakilos ng maayos. Doon din kasi siya nanunuluyan. Hindi kasi niya kasundo ang mga naging asawa ng mga tiyuhin at tiyahin ko.
Isa pang pinanggigigilan niya noon ay kung bakit daw tinatakpan pati yung salamin sa kwarto niya na ginagamit. Saan daw siya mananalamin, gayong maliit lang yung dala niya. Isang araw noon, nagulat na lang kami nang marinig ang pagtili ng matapobre naming tiyahin. Takot na takot ito habang naatingin sa harap ng salamin. Sinita talaga siya noon ni nanay. Bakit daw ang tigas ng ulo niya at tinanggal ang takip ng salamin? Agad naman yung tinakpan ni Tito Roger at tiningnan ng masama si Tita Isabel. Bakit kasi pinakailaman pa niya ang salamin? Sinisi pa ni Tita noon si Tito Roger. Hindi na raw siguro nililinisan at dinadalaw ng mga ito ang bahay ni Lola, kaya tinitirhan daw ng mga maligno ang bahay. Natawa lang noon si Tita Beng na bunso nila. Ano daw maligno ang sinasabi ni Tita Isabel? Ang sarili lang naman niya ang refleksyon sa salamin na yon. Wala gaanong pumapansin sa kanya sa burol at kaming mga pamangkin niya ay ilag din sa kanya. Kinabukasan nun, last day na yata ng burol ni Tito Rod. Nagulat na lang kami nun sa malakas na tili at sigaw ni Tita Isabel. Iyak ito ng iyak nang maabutan namin at nakaturo ito sa salamin. Sinabi niyang hindi raw niya tinanggal yung takip nito. Paggising daw niya ay wala na yung takip. Ang bumungad daw sa kanya ay isang lalaking nakabarong at naaagnas na ang muka. Nakita namin kung gaano siya katakot nun. Buong araw siyang nanahimik at parang nanginginig pa pag kinakausap siya ni nanay. Medyo naawa din daw sila nun dahil hindi sila sanay na makita siyang ganun. Hanggang sa mailibing si Tito Rod ay tahimik lang siya. Nagulat na lang kami noon isang araw dahil humingi siya ng paumanhin sa lahat, lalo na sa pamilya ni Tito Rod na hinamak-hamak niya. Mukhang minumulto daw kasi siya ni na lolo at lola. Pareho daw niyang nakita sa salamin ang dalawa at ayaw lang daw niyang sabihin dahil takot siya noon. Pero parang pahiwatig na rin daw yon na bawas-bawasan niya yung pagiging masama sa mga kapatid niya at sa pamilya ng mga to. Nagyakapan silang magkakapatid noon at nangako siya na magiging mabuting ate na sa kanila dahil siya na ang pinakamatandang buhay pa sa kanila. Pinaayos niya ang bahay ni na Lola at doon niya pinatira ang mag-ina ni Tito Rod para naman hindi daw yun bahayan ng kung anumang elemento. Nakwento pa niya na yung unang nakita niya ay nakakatakot kaya tinawag niya yung maligno. Madalas na kaming umuwi doon kapag walang klase. Nagtitipon-tipon silang magkakapatid para dalawin ang mga namayapa na at muling ipagdasal. At hanggang sa ngayon ay ginagawa pa rin nila yon. Ito lang po ang kwento ko sa ngayon, sir. Sana ay mabasa ninyo. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Liza, isa sa mga taga-subaybay ng channel ninyo. Taga-Katbalogan, Samar pala ako. Itong kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa sister-in-law ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Pia. Siya'y bunsong kapatid ng asawa kong si Glenn. 5 silang magkakapatid at pangalawa si Glenn. 17 pa lang noon si Pia nung mabuntis ng nobyo niya, kaya galit na galit yung mga magulang nila noon. At kahit nga si Glenn ay ilang buwan ding hindi pinapansin ng kapatid. 3 taon na noon yung anak namin at nakabukod kami ng bahay. Si Pia na lang ang kasakasama ng mga magulang nila, kaya ganoon na lang ang sama ng loob nila kay Pia. Sinabihan ko na lang noon si Glenn na intindihin na lang ang kapatid. Mahirap na at baka madepresyon at may gawing masama sa sarili. Pero isang araw ay nagulat na lang kami sa nakarating na balita sa amin. Inatake sa puso ang biyanan kong lalaki. Nagkasagutan daw sila ni Pia at bigla na lang itong napahawak sa dibdib. Hindi na siya umabot pa noon sa ospital. Kita ko yung gumuhit na lungkot at galit sa mukha noon ng asawa ko. Galit na galit siya sa kapatid niya. Habang nasa burol kami noon, ay hindi umaalis si Pia sa harapan ng kabaong ng papa niya. Halos hindi din ito kumakain
at hindi rin makausap ng maayos. Iyak lang siya ng iyak. Sinasabihan na siya ng ilang kamag-anak noon na magsuot ng itim na damit at huwag maglalagi sa harapan ng ataul. Medyo malaki na kasi ang tiyan niya dahil maglilimang buwan na yon. Pero parang wala siyang naririnig. Isa sa ikinagalit ni Glenn ay ang kadigasan ng ulo ni Pia. Tinutuluan pa nito ng luha ang kabaong ng papa nila at pinapahiran din niya yon na ayon sa matatanda ay masama. Hindi na siya pinapansin ni mama noon dahil sa sobrang sama ng loob. Minsan, naabutan siya ni mama na umiiyak na naman sa kabaong ni papa. Bigla siya nung hinablot ni mama sa braso at sinampal. Nagulat talaga kami noon. Gigil na gigil si mama sa kanya. Ang kapal daw ng mukha niyang umiyak-iyak, ganun kung sagot-sagutin daw niya si papa ng araw na yon. Parang sila pa raw ang may kasalanan kung bakit siya nabuntis. Hindi din naman namin masisinon si mama. Biglaan kasi ang pagkawala ni papa. Pero naaawa din ako noon kay Pia dahil wala itong tigil sa kaiiyak. Nakakasama kasi yun sa pinagbubuntis niya. Isang araw ay bigla na lang siya nung hinimatay. Dala na rin siguro ng pagod, pagpupuyat at hindi pagkain ng wasto. Hindi siya makabangon noon dahil sa pananakit ng katawan. Pinalitan namin siya ng itim na bestida noon dahil ayaw niyang palitan ng suot niyang damit dahil si papa daw ang bumili noon at paborito daw niya yon na suotin. Sinabihan din siya ng ilang matanda na huwag maglalagi sa burol. Baka daw mahirapan siyang manganak. Pero naggulat kami nang paika-ika siya naglakad papunta sa kabaong ni papa. Bigla na naman siyang bumunghalit ng iyak. Hinayaan na lang namin siya. Tinulungan ko na lang siya noon na maatayo ng maayos. Panay hingi ng tawad nito kay papa at sabi na mahal niya to. Sa kanilang kasing magkakapatid ay siya talaga ang na-spoiled ng husto ni papa. Bunso kasi at nag-iisang babae. Kaya ganoon na lang din ang sama ng loob nito nang mabuntis siya ng maaga. At ang masaklap ay ayaw siyang panagutan ng nobyo niya. Nang libing na ni papa ay sinabihan na namin siya na sumakay na lang sa jeep na inarkila. Pero ayaw niya at gusto niyang sumama sa paglalakad. Halos sumama na siya noon sa hukay ni papa nang mailibing ito. Mahimatay na siya kakaiyak pero si mama ang nahimatay. Yung takot na naramdaman namin noon ni Glenn at ng mga kapatid niya ay sobra. May sakit din kasi si mama kaya agad siyang dinala noon ni Glenn sa ospital kahit hindi pa tapos mailibing si papa. Buti na lang at walang masamang nangyari kay mama. Kinagabihan noon, habang andoon kami at nag-uumpukan sa bahay ni na mama, tahimik lang si Pia na nakatingin sa kawalan. Nasa kwarto naman niya si mama at nagpapahinga. Nagulat kami nang bigla na lang namilipit noon si Pia. Sobrang sakit daw ng tiyan niya. Kahit galit sa kapatid, ay nakita ko ang matindi pa ring malasakit ng mga kuya niya sa kanya. Binuhat siya ng mga ito at dinala sa kwarto. Pinagpahinga namin siya. Kailangan niya kasing makatulog ng maayos para makabawi sa ilang gabing pagpupuyat. Pero natarantala lang kami noon nang bigla itong napahiyaw ng malakas at bumunghalit ng iyak. Patuloy ito sa pag-iyak nang pumasok kami sa kwarto niya. Nanlaki ang mga mata niya nung naatitig sa may bandang hita. Hindi agad ako nakakilos noon nang makita yung dugo na kumalat sa higaan niya. Nagmadali naman siyang binuhat noon ni Glenn at sinakay sa kotse ng kuya nila. Agad siyang sinugod sa ospital. Sumunod na lang kami noon. Naiwan ang asawa ng panganay na kapatid ni Glenn para magbantay kay mama. Pagdating sa ospital ay nakita kong lumong-lumo si Glenn. Tinanong ko kung anong nangyari. Nakunan daw si Pia at maraming dugo ang nawala dito. Kailangan daw siyang masalinan. Hindi ako makapaniwala nun. Pero naisip ko na maaaring ang makunan siya nun dahil sa naramdaman niyang sobrang stress. Agad kaming humingi ng tulong nun sa mga kaanak kung sino ang pwedeng mag-donate ng dugo. 6 na bag kasi ang kailangan at dahil sa mga puyat ay hindi kami ganoon nakapag-provide. Pero agad din namang may nagpaabot ng tulong. Kaso, bigla na lang bumigay yung katawan ni Pia.
Sabi ng doktor ay kusa na lang yung bumigay at hindi na lumaban. Yung parabang ayaw na daw niyang mabuhay nun. Grabing panlulumo at hinagpis ang naramdaman namin. Awang-awa kami sa sinapit ni Pia at ng anak niya. Dalawa silang pinaglamayan namin nun. Natakot din kami para sa alusugan ni Mama. Ilang beses pa siyang nahimatay nang malaman ang nangyari kay Pia. Mahal na mahal din naman niya kasi ito dahil nag-iisang unika iha niya at sabik na rin siya nung makita ang apo. Kaso, yung paghihinagpis ni Pia sa kamatayan ni Papa ang naging sanhi ng kamatayan niya. Kung nainig lang daw sana si Pia sa mga bilin at payo sa kanya, lalo ng mga matatanda, sana raw ay maayos ang kalagayan nila ng anak niya. Duda raw sila na hinatak din ni Papa ang apo niya para makasama ito. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, sir.